ang bumabandera sa mga pahayagan at news websites. Sa GMAnews.tv, may propaganda war daw laban sa Korte Suprema. Ayon po yan kay Chief Justice Renato Corona. Ito ay bunsod umano ng mga nagiging high-profile decision ng kataas-taasang hukuman. Pero nilinaw naman ni Corona na walang iringang namumuo sa Supreme Court at sa Executive Branch. Sa Inquirer.net, Malacanang dapat pangalanan ang personalidad o ang grupong nakinabang sa umano'y questionabling rice imports noong nakaraang taon. Unang ibinuko ni Pangulong Aquino ang anyay sobra-sobra at overpriced na inangkat na bigas ng NFA na naaprubahan noong nakaraang administrasyon. Kung may mapapangalanan sa naturang rice scam, kapwa nagpahayag ng kahandaang mag-imbestiga ukol dito ang Senado at Kamara. Sa Philippine Star, Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. wala raw nakikitang problema kung makasama sa gabinete ng Pangulo si dating Senador Mar Rojas bilang tinatawag na Chief Troubleshooter. Ito ang tugon ni Ochoa sa umuugong na haka-haka na may iringan sila ni Rojas na kapwa naman itinanggi ng dalawa. Ang posisyon ni Ochoa ang karaniwang inilalarawan bilang Little President ng bansa at Troubleshooter ng Presidente. At yan ang banner stories ngayong araw ng Biyernes. Ngayon naman po, puntahan natin sina Susie at Lynn. Thanks, Mariconi. Thanks, Con. At sa lahat ng kids dyan, may special treat kami para sa inyo. Gusto niyo bang mag-ala prince or princess at tumira sa isang tunay na castle? Well, yun ang ibibida sa atin na nila Prince Drew at ni Prince Arn. Nako, matutuwa mga bagets yan. At may mga kasama pa sila ang kiddie stars ng hit TV series ngayon dito sa GMA, ang Dwarfina. Kaya tara na, sugurin na natin ang Kids Castle sa Las Piñas. Gusto sila guys! Dwarfina. Pretty small! Hindi ko to, anak. Hindi siya prince. Jester lang si Arn. Anyway, good morning mga kabuso. Sa Fun Friday, lalo na sa mga kids na talagang excited na para mag-weekend. Ako siguradong meron pang isang malaking rason bakit kayo mas magiging excited. Dahil meron tayong pinakabagong weekend pasyalan ngayon para sa inyo at para sa buong pamilya. At dito lang makikita yan sa unang hirit. Di ba, Arn? Yes, andito tayo ngayon sa Kids Castle sa Las Piñas. Yun. Kung saan mararamdaman ng inyong mga kids ang royal treatment. Paano ba naman? Para kang nasa fantasy world dito. Ayun. Sa costume pala para kang King and Queen of Neverland. Wow. Di ba, bro? Galing naman ni Arn. Kaya nakikita nyo ngayon, di ba? Kasama natin si Superman. Kita mo yung abs yan, parang mga mamon. Luma ako doon. Oo, andyan na sila Flash. Anyway, kasi andyan po yung tinatawag nating costume salon. Meron din nakikita natin ang kiddie playpen kung saan libre lang sila. Pwede sila mag-akot ng mga laruan. Pwede sila maglaruan doon mismo sa playpen na yun. At meron din silang sariling theater for kids. Mamaya po. Ayan yung pinapakita natin ngayon. Kung nagugutom sila, meron din silang sariling fast food. Ayan. At syempre, dahil I'm sure fans na fans kayo talaga ng Dwarfina, yan yung pinakabago talagang teleserye ng GMA. Makakasama natin ang, naku, ang dami natin makakasama mga bata. At makakasama natin ang 2 kiddie stars from Dwarfina na yung batang Dennis Trillia, si Nathaniel Bright, and yung batang Iwamoto si Christine Joy de Guzman. That's why, we shall live happily ever after. At samahan nyo kami sa isang fairy tale pasyalan. Dito lang yan sa unang hirit. Okay, Jester, magpatawa ka na sa harapan ko. Kung hindi, papakain ka sa mga dragon. Sabi mo, tawa. Magpatawa! Ay! Dragons, eat Arn! Gusto ko ba yung costume na yun? Ay, Superman costume. May mamon pa. Gusto ko, meron bang Wonder Woman? Alam mo, iyahanap ka namin, Mars. Pag pumayat na ako. May abs din. May abs din. Uy, healthy food rin po tayo mga kapuso tungkol sa pagkain mayaman sa protina pero di nakakataba ang soy cake or Tokwa. Madalas tokwa at baboy ang alam nating luto dito. Pero alam niyo bang marami pang luto ang pwedeng gamitin sa tokwa? Ayan, sige nga. Ano kaya mga yan? Watch this. Ang tokwa hindi lang forever partner ng lugaw dahil alam nyo bang napakaraming tokwalicious recipes para ito ma-enjoy? Kaya kung kabilang ka sa mga tokwa lover, eto na ang pwedeng lutong tokwa na pwede nyong gawin. Numero 1 sa ating listahan ay ang tofu o tokwa stick.
This is a must-try dahil bukod sa rich in protein ng tokwa, inexpensive pa ang presyo nito. Mag-isa ng bawang sa mainit na mantika, pagkatapos ay isama ang half-cooked Thai pet chai. Season with oyster sauce and sesame oil, at para maging mas malasa, dagdagan ng fried strips of ham. Then set aside. Iwain into smaller cubes ang blocks of tofu. Ikot ito ng egg wash and breadcrumbs at saka iprito. Just for it to have a coating. Para pag somehow pag kinain mo merong bite, may crunch. At the fried tofu and cheese strips ng nasote na pet chai. Season with teriyaki sauce. For a 100% veggie recipe, stir-fried tofu ang winner na lutuin. Magisa ng sibuyas at red bell pepper sa mainit na mantika. Samahan ito ng carrots, young corn at baguio beans. Lagyan ng kaunting tubig, timpla ng asin at paminta. At samahan din ng oyster sauce para magkaroon ng remarkable taste. Very common sa Chinese cuisine. Kaya ko siya minatch rin with tofu kasi healthy parehas. Lagyan din ng petche baguio at sesame oil at saka haluin. Pero paalala, iwasang ma-overcook ang mga gulay. Next, ang perfect match sa mesa ang tokwat baka. I-pan fry ang sukiyaki cut beef na budburan ng buong paminta. Kakakat niya manipis na manipis. So, sobrang lambot. Pagkatapos ay ibus ang Worcestershire sauce at soy sauce. Simmer for a few minutes, then pair with the sliced blanched tofu. As a dip, pinakurat with cilantro and soy sauce ang masarap para dito. Ewan ko na lang kung hindi kayo matokwa addict sa mga certified Tokwalicious recipes na ito, kaya i-try nyo na for that different Tokwa Sarap experience. Alam mo pa na, feeling healthy kapag ganun yung kinakain mo. Ako talaga niya nakakainin ko. Go Mari Wonder Woman. With abs. Eto na mga kapuso, unang balita na po tayo. Ang mga unang balita sa umagang ito. Taas pasahe sa taxi. Sa Lunes na may ipapatupad matapos ilipat ang petsa ng recalibration ng metro ng mga taxi. Pareham sa opisyal ng LTFRB at samahan ng mga taxi operator. Abangan! Isang grupo ng commuter, kinuwestiyon ang nakambang dagdag pasahe sa MRT sa gitna ng mga nararanasang aberya. Pero palasyo, giniit na napapanahon na ang fare increase.